breaking news. Heto na naman, nagkainitan na naman itong si Robin Padilla at itong si Senator Kiko Pangilinan. Okay? Muling nagkasagutan sa plenaryo. Oh. Kasi po, actually, may point naman talaga itong si Robin Padilla. Kasi, may ipinakita siyang video doon kung saan itong si Kiko Pangilinan ay nagkasagutan silang dalawa ni Senator Alan Peter Cayetano noon. At itong si Kiko Pangilinan, the same as what Robin Padilla did kahapon, nag-interrupt itong si Kiko Pangilinan. Okay? Nag-interrupt siya dito kay Cayetano, pero respectful po si Cayetano na sinabihan si Kiko Pangilinan na it's his time. Okay? Hindi kagaya ni Kiko Pangilinan na sinigawan niya si Robin Padilla na I have the floor. So para yatang ang gustong iparating ni Kiko Pangilinan na para bang under niya si Robin. Equal lang kayo dyan eh. Kung tutuusin pa nga, ang layo mo kay Robin Padilla kasi si Robin Padilla, he was the most highest voted senator in the history. Okay? Tapos, instead na itong si Kiko Pangilinan ay humingi ng paumanhin, ay ang taas ng pride niya. Sabi niya, sige, i-file na lang natin ito sa ethics complaint. Sabi niya, kasi ang dami parang ang palusot niya, marami parang problema ang Pilipinas, marami parang silang dapat asikasuhin dyan. Sige, mag-file raw si Robin Padilla ng ethics complaint. Di ba? Instead na aayusin, ang gustong iparating ni Robin Padilla na humingi siya ng paumanhin on record na sila during the plenary. Kasi nung nilapitan ni Kiko Pangilinan itong si Robin Padilla, suspended yun eh. It's not on record. At syempre, si Senator Robin Padilla, ayaw niya na makita ito at marinig ito ng kanyang mga anak at kanyang asawa in the near future. Kaya gusto niyang ipatanggal yon yung sinabi ni Kiko Pangilinan na I have the floor na sumigaw kay Robin. Pero alam niyo naman itong si Kiko Pangilinan, dilawang-dilawan ang ugali eh. Ano ba ng ugali ng dilawan? Wala sa hulog yung mga argumento. Na kahit sila yung mali, pinagpipilitan na tama yung ginawa nila. Yan naman talaga mga dilawan eh. Example yan, yung pare na si... ayoko na lang example yun, yung paring dilawan na si Flaviano. Ang dami, yung mga dilawan, ganyan ang mga ugali nila eh. Yung bang alam mong mali, pinagpipilitan ninyong tama kayo. Harap-harapan na kayo nagkamali. Kaya nga, itong video na ipapakita ko sa inyo, umiinit na naman eh, ang Senado dahil dito sa mga kabalastugan ng mga dilawan ng mga senador dyan eh. Sa totoo lang, walang peaceful na plenary dyan ngayon. Parang inggit na inggit itong minority ngayon na bago na ang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano na. Mantakin nyo, narinig ko kanina sa balita, itong si Senator Alan Peter Cayetano, kasi sinabihan siya yung majority ngayon manipis. Kasi they only get 13 members. Manipis raw. Anong sabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Okay, buti na lang yung majority natin na manipis. Yung majority nyo dati, makapal. Why? Anong ibig sabihin ni Alan Peter Cayetano? Majority nga kayo noon, pero ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yan ang ibig sabihin ni Senator Alan. Ipapakita ko sa inyo itong video na ito na itong si Senator Padilla. He was giving a point na kailangan ba nating manigaw ng kapwa natin senador? Nagdala pa si Robin Padilla ng libro ng batas ng Senado. Wala po doon nakasaad sa batas na pwede kang manigaw ng kapwa mo senador. Yan ang point ni Robin Padilla. Kasi kung hindi naman natin susundin kasi ang gusto ni Robin Padilla, humingi siya ng paumanhin, mag-sorry siya in front of the plenary. Yung hindi, na suspended. Yung talagang during the plenary. Pero ang tigas ng ulo ni Kiko ayaw niya. Wala ka ng respeto sa batas ng Senado. Kaya sabi ni Robin Padilla, itapon na lang natin itong libro na ito. Kasi hindi naman natin, gumagawa tayo ng batas dito sa Senado. Hindi man sinusunod. So itapon na lang natin yan. Yan ang point ni Robin Padilla. Namangha lahat. Yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Okay? Pero,
bago ang lahat, no, bago natin yan na pakikinggan, bago natin ipapakita yung video na lang na yan, ay paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, okay? And then sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga ganitong balita, okay? At ma-notify yung mga cellphone ninyo. Libre lang yan, walang bayad yan, okay? Eto, pakinggan ninyo itong mainit na sagutan ni Kiko Pangilinan at ni Senator Robin Padilla. Sa ating pinunong mayorya. Mga mahal kong kasama, mga kagalang-galang kong kasama, at mga karespeto kong mga kasama, meron po akong naiwang usapin kahapon sa ating sesyon. Tungkol po ito sa asal o decorum ng isa sa ating kasamahan. Kaya naman, muli po akong humingi ng pagkakataon na makapagsalita ukol dito upang ipaalala at bigyang diin ang ating mga alituntunin dito sa Senado. Naniniwala po ako na mahalagang mapanatili natin ang respeto, paggalang at kaayusan sa bawat pagdinig at talakayan. Ayon po sa ating rules. Ayan bit-bit ni Robin Padilla. Dala-dala niya yung rules dyan sa Senado. Ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, Unparliamentary Acts and Language. Ang sabi po dyan, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Sa wikang Pilipino, Sunog si sunog si Kiko Pangilinan dito. ang mga kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o alinmang pampublikong institusyon ay itinuturing na hindi naaayon sa kagandahang asal ng parlamentaryo. Malinaw po na sutuntunin na ito ng Senado na anumang kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador. Pinaulit-ulit talaga yung word na kilos. Kilos mo, Kiko. Gago ka. O sa alinmang pagpampublikong institusyon ay hindi katanggap-tanggap. Bilang sanggunian, ipapakita ko po sa inyo ang isang video ni Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita ang isang mainit na palitan sa pagitan niya at ng isa pang nating senador at ngayon ay Senate President bilang halimbawa ng kontekstong aking tinutukoy. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang Ito yung in-example ni Senator Robin Padilla kung saan si Kiko Pangilinan nag-interrupt dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero si Senator Alan Peter Cayetano, magalang niya na sinagot yung ginawa ni Kiko. Hindi kagaya ni Kiko kahapon, sinigawan niya si Robin. Kaya si Kiko Pangilinan, hindi niya matanggap-tanggap itong example ni Robin Padilla. Ang taas ng pride niya, sunog siya. Kaya gusto niya, ituloy na lang yung ethics complaint. Ang dali-dali na humingi ng paumanhin, ang taas ng pride mo. Kaya pala, muntik na kayong naghiwalay ni Sharon Cuneta. Totoo ba yon? Siguro sa asal nitong taong to eh. bastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang mag-bully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At di yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm No, not yet Mr. finished. President, Kasi of course you said, tama We beg sa to Tariela, disagree, Mr. Mr. President, I'm not yet finished, no? Yeah, we beg to So, Mr. President, this is the question. The resolution, Ano sabi ni Alan Peter Cayetano? I'm not yet finished. May nahon siyang pinaalala ni Kiko na you are interrupting me, I'm not finished. Okay? Pero hindi yon dinisrespect ni Senator Alan Cayetano. Pero ito, si Kiko Pangilinan, sumigaw. I have the floor! I have the floor! Ito po, nakita po natin na napakagandang halimbawa na ilang beses pong gustong magsalita ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dumaan sa tamang procedure na hindi binanggit ang Mr. President. Pumapasok po siya sa usapan, ngunit naging magalang Correct. ang Senator Alan Peter Cayetano sa mabuting pananalita. Sinabi po niyang, I'm not finished. Kahapon po, nakita po natin ang pangbubulyaw ng ating kasama. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng Sunog siya dito ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga. Nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Si Ginoong Kiko Pangilinan ng ating senador ay ilang beses na pong senador.
Ako po ay neophyte kung tawagin. Oh, siya ay batikang senador pero walang asal. Kakahiya ka, Kiko. Sobrang nakakahiya ka. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Ladies and gentlemen, on record po ito. Nangyari po ito on record sa Senado. Humihingi po siya ng pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Paano ko po tatanggapin ang kamay niya? Correct. Ginawa niya yan on record. Kaya sana po, hinihingi po natin bilang pakikisa sa aking dasal na siya ay, kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, on record. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Di tapon na natin itong rules of the Senate. Correct. Sunog ka dito, Kiko Pangilinan. Sunog ka, Kiko Matching, ha? Sunog ka. Taas ng pride mo. Di ba? Ang dali-dali humingi ng paumanhin. Senator Robin, kapwa ko senador, humingi po ako ng paumanhin sa pagsigaw. Maling-mali po yun. O, sabihin mo dun, maling-mali po yung ginawa ko. Siguro, nadala lang po ako sa kung ano man ang nararamdaman ko doon. Humingi po ako ng paumanhin, hindi po yung katanggap-tanggap. Siguro naman ay bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para baguhin ko ang sarili ko na hindi na ako manigaw next time. Ang dali-dali noon. Hindi mo magawa-gawa. Ha? So, alam nyo, sa totoo lang, itong mga dilawan na bumoto dito kay Kiko Pangilinan, kahiya-hiya yung senador ninyo. Nakakahiya. Ito yung ugali ng taong matagal na dyan sa Senado pero walang natutunan na magandang asal. Una natin to. Hindi pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama. On record. Yung point ni Ruben Padilla, tapon na natin yan. Hindi pala natin yan sinusunod yung rules ng Senado. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Hindi pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Sunog ka, Kiko. Sunog! Good job sa'yo, Robin Padilla. Good job sa'yo. Ito pa, sumagot si Kiko Pangilinan na. Sumagot siya. Thank you very much, Senator Robin Padilla. We recognize once again Senator Kiko Pangilinan. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang suggestion ko ay dahil napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa niya yung ethics case. Di ba? Ganito po ang klaseng senador na hindi niya matanggap yung paliwanag ni Robin. Malinaw yung paliwanag ni Robin Padilla na nagkamali ka. Yang asal mo na ituloy yung ethics complaint, it only shows na ikaw ang taas ng pride mo. Ito yung klaseng senador na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yan ang senador ninyo, nakakahiya. Tapos, ito pa yung gumagawa ng batas ng Pilipinas. This kind of asal. Papayag ba tayo na meron tayong senador na ganito? Kaya pala, kahit maling-mali yung mga argumento nila, pinipilit nilang itama. Like for example, yung argumento patungkol doon sa China na clarify ni Senator Marcoleta. Di ba? Sila, kung makikita mo itong mga dilawan na ito, pinipilit nila na si Marcoleta pro-China.
pinipilit nila na magmukhang pro-China si Marcoleta. Wala mang direkta na sinabi nila na pro-China si Marcoleta, pero alam nilang mali sila, pero pinipilit nilang tama. Ganyan ang ugali nito mga taong ito.